Wala bang ibang apelido? Baka naklatan sa step yan. Sister Rosemary. Ito si Kennard. Yung paghahandog ng gaya ng sinabi ko kanina, ito'y isang bagay na sagrado sa paningin ng Panginoon, na yung anak natin inalog natin sa Panginoon. Ang ibig sabihin yan, nangangako tayo na dadalhin natin sa kapilya para pag laki nila, matutunan nila ang daan ng Panginoon. Ikaw ba'y nangangako na gagawin mo yan? Opo, ito yung nangangako. Praise the Lord. Amen. Ganon din ang mga ninong at ninang. Kayo ba'y nangangako na magbibigay ng tig 1,000? Biro lang. Ay, yung mga ninong at ninang ay mahalaga sapagkat sila yung tumatayong pangalawang magulang. Alam ko minsan, hindi natin napapansin, pero ang talagang kaya kayo kinukuha, ibig sabihin, sa oras ng pangailangan ng bata, handa kayong dumamay. Sa kanyang buhay spiritual, maging sa kanyang physical at material na pangailangan. Kung mangangailangan siya, handa kayong ibigay yung tulong. Yan ang Pero higit sa lahat, yung tumulong din kayo na mailapit siya sa Panginoon. Kayo ba'y nangangako, mga ninong at ninang, na tutulungan niyo itong batang ito sa lahat ng kanyang pangangailangan? Babae muna. Nangangako. Sa mga lalaki. Nangangako din. So, sapagkat itong kanyang magulang at itong bata, si Kennard, ay hinaharap natin sa Panginoon. Kaya na natin siyang ipapanalangin. Kaya kung kailan tayo tumayo. Tinatawagan ko yung ibang prayer over natin. Sila yung tabi ko ko. Sa sarap. Pero may gumawa ng picture mo. Try natin. Ay manalangin. Maraming Diyos na mapan sa lahat. Ay po nilalapit ang batang ito, Panginoon, inihahandog sa inyong harapan. Tulungan po, Panginoon, ang kanyang mga magulang, ang kanyang mga ninong at ninang, na kanilang ipagkaloob, Panginoon, ang pinakamahalagang tungkulin nila sa batang ito. Walang iba kundi siya'y turuan na mailapit sa iyo, Panginoon. Sa kanyang paglaki, dalangin namin, ikaw ang kanyang makilala. At ikaw ang magbigay, Panginoon, sa kanya ng kalusugan ng pangatawan, lahat ng kanyang pangailangan, lalo sa kanyang buhay spiritual, sa kanyang paglaki, hindi kanya makalimutan. Sa pangalan pa ng Jesus, Amen. Amen. Picture taking muna. Picture muna bago natin Ano yan?
Number 4 talaga. 5 lang ba? Eh, yung 4, Natawagan natin si Sister Christine Galapo. Ihandog na rin ang kanyang anak na si Novi Aliyah Galapo. Babae. Ang ninong at ninang, Cynthia Pacunla, Dayan Aragon, Leo Compa, Alfredo Compa Sr. Sister Christine, ikaw ba'y nangangako na ang batang ito na ihahandog mo sa Panginoon ngayon ay yung dadalhin sa kapilya at tuturuan siya sa daan ng Panginoon? Kasi yung pinakapangunahing tungkulin ng magulang ay sa anak ay yun, mailapit sa Panginoon. Yung pangailangang material, physical, yun din kinakailangan. Pero pangunahin, yung kanyang buhay spiritual. Okay naman, mga ninong at ninang. Nangangako ba kayo na kayo magbibigay ng tulong sa kanyang mga pangailangan? Alam mo, sa dami kong minsan ng inaanak natin, hindi na natin alam, no? Kung sino. Ang naalala ko lang si John Bradford. Binata na. Lahat kami ng estudyante niya, ninong-ninang eh. Naalala ko. Malapit ka na mag-ninong. So, itong mga ninong at ninang, mga kapatid, gaya natin sinabi kanina, pangalawang magulang tayo. Kung siya may pangangailangan, material, physical, lalo sa kanyang buhay spiritual, handa tayong tumulong. Kaya nga tayo binubuhay. O handa ba kayong tulungan ang batang ito? Handa po. Opo, handa. Diba, dalawa lang kayo, kaya tatanungin natin. Opo. Siyempre, para matulungan nyo, kailangan una, Kristiyano tayo mismo, di ba? Para matulungan natin ang bata sa kanyang pangangailangan. Kaya papanalangin natin siya, ang tinatawagan natin. Pray-over natin. Ako namin si Taro sa panalangin. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Ama, na sa mga oras na ito kami po'y lumalapit sa inyo at ang batang ito, Panginoon, na inihandog ng kanyang nanay, Panginoon. Tulungan mo po na naway mapalaki ang batang ito ng ayon sa inyong kalooban at samahan mo rin ang kanyang magulang, Panginoon, higit sa lahat na naway maging malapit siya sa inyong Panginoon upang paaralan siya ng inyong kalooban. Hindi yung kanyang mga kinuhang ninong at ninang, Panginoon, naway tulungan mo rin na maging kabahagi sila, Panginoon, na ang batang ito ay maalalayan siya sa kanyang paglaki, higit sa lahat na makakilala sa inyong kalooban. Purihin ang iyong pangalan. Salamat na mayroon po siyang puso, Ama, na naghahandog sa kanyang anak. Gabayan mo siya, Panginoon, ng iyong mga aral. At tulungan mo siya, bigyan mo siya ng wisdom, Panginoon, upang mapalaki ang batang ito na mayroong takot at mayroong karunungan na sa pagpapalaki sa inyo. Purihin ang iyong pangalan. Salamat, Ama naming Diyos, sa ngalan ng aming Panginoon. Amen. Picture taking muna. Yung kung ano, yung mamaya ipapaikot na lang itong ano na eh. Yung pipirmahan ng mga witness na ng pangalan. Picture.
Okay, 1, 2, 3. Magandang hapon po sa inyong lahat. Punta kayo dito sa loob lahat para mapuno natin ito. Ngayon ay dako na tayo sa ating programa. Salamat sa Panginoon na puno pa rin yung ating kapilya. Parang hindi pa rin nabawasan. Puno pa rin. Mga kapatid na minamahal, yung mga nasa labas, pumasok kayo rito at pupunta na tayo doon sa pinakahuling bahagi ng ating serbisyo ngayong gabi, ngayong hapon. Ngayon, isentro natin yung ating kikinig. Pagkat dadako tayo sa ating kikinig sa mensahe ng ating Panginoon sa hapong ito. At ihanda ninyo ang inyong mga tenga. Huwag nyo munang isipin yung trabaho mamaya. Marami tayong paghuhugasan. Marami tayong huhugasan. Ay. Talagang ganyan eh. Tayo ang boss eh. Huwag kayo mag-alala, marami tayo. Pag nagkakaisa ang marami, madali ang gawain. Ayan. Salamat din sa Panginoon na sa ating tagumpay, dahil sa pagkakaisa natin, alam ko yung bigkis natin, matibay. Kaya, magpapasalamat tayo sa ating Panginoon. Amen. Kaya mga kapatid, nadako na tayo sa ating pakikinig sa salita ng ating Panginoon. May babahagi sa atin ni Brother Antonio. Salamat sa Panginoon na tayo mag-aaral muli ng kanyang mga salita. Ang ating text na matatagpuan sa 1 Chronicles, unang Kronika, chapter 29, verse 1 to 5. Kailangan po kayong lahat ay tumayo. Basahin natin ang sagutan. Unang Kronika 29, 1 to 5. At sinabi na David na hari sa buong kapisanan, si Solomon na aking anak na siya lamang pinili ng Diyos ay bata pa at sariwa. At ang gawain ay malaki, sapagkat ang templo ay hindi ukol sa tao, kundi sa Panginoong Diyos. Akin nga ang ipinaghahanda ng aking buong bayan ng aking Diyos, ng ginto ng ukol sa mga bagay na ginto, at ng pilak ukol sa mga bagay na pilak, at ng tanso na ukol sa mga bagay na tanso, ng bakal na mga ukol bakal, at ng kahoy na ukol sa mga bagay na kahoy, at ng mga batong onyx, at ng mga batong sariwang kulay, lahat ng sariwang mahalagang bato, at ng batong mahalagang sagana. Bukod din naman dito, sapagkat aking nilagag ang aking kaloob sa bahay ng aking Diyos.
mayamang may tinatangkilik ako na aking sariling ginto at pilak, ay aking binibigay sa bahay ng aking Diyos, bukod sa lahat na aking inihanda na ukol sa banal na bahay. Sa mga kapatid bagay, 3,000 talentong ginto. Ito, 7,000 talentong dalisay na pilak upang ipabalot sa panig ng mga bahay. Ginto na ukol sa mga bagay na ginto at pilak sa ukol sa mga bagay na pilak. Sa lahat ng sari-saring gawain, mayayariin ang mga kamay ng mga manggagawa. Sino nga ang naghahandog na kusa upang magtalaga sa Panginoon sa araw na ito? Ay manalangin. Panampay ni Brother Berto sa panalangin. Maraming Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Kami ay magpapasalamat, Panginoon. Kami ay nadako na naman sa ating pong pag-aaral, pag-inig, na yung mensahe tungkol sa aming spirito. At maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita na aming pong binasa. At kami ay sumasampalataya na mayroong mensaheng nakatago Amen. sa salitang ito, na ibig po namin o ninanasan po namin na mapataamin. At ukol sa aming mga spiritual, kami ay mahamon. At sa ganon ay lalo po kami makagawa at mabigyan ka namin ng lugod sa aming buhay. At ganoon din, dito sa aming dalangin ng iyong malisting na tagapagsalita, bigyan mo siya ng katalinuhan at nanggagaling sa iyo ng bawat bigkasin niya salita na ayon sa iyong salita ay magkaroon ng kapangyarihan na gumawa sa puso ng bawat isa amin. Kaya sa nagalang kami ay nagpapatuloy sa ating pong nakikinig. Ang banal na Espiritu ang siya sumangin sa hapon ito. Sa pangalan ni Jesus ng Panginoon, kami nilin. Amen. Ano pag nasa verse 5, sabi niya, sino nga ang naghahandog na kusa upang magtalaga sa Panginoon sa araw na ito? And who then is willing to consecrate his service this day unto the Lord? Who is willing to consecrate his service this day unto the Lord? So yan ang ating pag-aaral natin. Consecrated service. Yung consecrate, sabi niya, means to devote to a certain purpose. So dito makikita natin dito, si Haring David, binalak niya na itayo ang templo ng Panginoon. Kasi nga, pagkatapos ng labanan, na-unite na yung buong Israel, di ba? Yung Kingdom of Judah and the Kingdom of Israel. Na-unite na yung 12 tribes of Israel. May nakita niyo yung mga tao, kumbaga maganda na ang buhay ng bawat sa kanila. Walang kalaban. Lahat natalo na nila. Ngayon sabi niya, dapat itayo na natin ang templo ng Panginoon. Pero sabi ng Diyos sa kanya, hindi ikaw ang magtatayo. Sapagkat ang iyong kamay, punong-puno ng dugo ng pakikipagbaka. At sinabi ng Panginoon, si Salomon na yung anak, siyang magtatayo. Amen. Ang ginawa ni David, lahat ng mga pag-aari ng kaharian na kailangan sa paghahanda ng templo, ibinigay niya upang paghandaan yung pagtatayo ni Salomon. Hindi lamang yon, kundi yung kanyang mga personal na gayaman, ibinigay niya. Ginto, pilak, tanso. Sapagkat ang layunin niya, itayo yung bahay ng Panginoon. Hindi man siya ang magtatayo, tinulungan niya si Solomon upang ipaghanda lahat ng pangangailangan. Upang pag si Solomon ay naging hari na, madali na para sa kanya na itayo ang templo ng Diyos. Kaya hinamon niya ang bayan. Sa verse 5, sabi niya, pagkatapos na sinabi ako, yung aking buong kaya, binibigay ko sa paghandog ng pagtatayo ng templo. At pagkatapos niyang inihandog yung kanyang buong kaya, hinamon niya ngayon ang bayan. Sinabi niya sa kanila, sino ang naghahandog na kusa upang magtalaga sa Panginoon sa araw na ito? Hinamon niya ang bayan. Sabi niya, who is willing to consecrate his service this day unto the Lord? Sino ang handang magtalaga ng kanyang paglilingkod sa Panginoon sa araw na ito? Ang tanong niya. Pagbabasa yung verse 6 hanggang verse 9, yung mga prinsipe sumagot. Verse 6, nang magkawin naghandog na kusa ang mga prinsipe ng mga sambahayan ng mga magulang. Bawat
bawat tribes, 12 tribes, at mga prinsipe ng lipi ng Israel, pinunong kawal, nalilibuhin, dadahanin, pati ng tagapamahala sa gawain ng hari. So mga opisyalis, naghandog din. Ibinigay nilang paglilingkod sa bahay ng Diyos ay ginto, 5,000 talento, 10,000 dariko, pilak, 10,000 talento, tanso, at marami iba pa. At sila'y nangasumpungan na may mahalagang bato na nagsibigay sa kayamanan sa bahay ng Panginoon at sa ilalim ng kapangyarihan ng kamay ni Jezreel na Gersonita. So lahat yung mga opisyales, mga mamahal na tao, naghandog din. At hindi lamang sila, kundi lahat ng mga tao, buong bayan. Verse 9, nang magkaroon nagalak ang bayan, the people, dahil sa sila'y nangaghandog na kusa, sapagkat sila'y may dalisay na puso na naghahandog na kusa sa Panginoon. At si David naman na hari ay nagalak na dakilang pagkagat. Sabi niya, the people rejoice, for they offered willingly, because with perfect heart, they offered willingly to the Lord. So makikita natin dito, hindi lang si David. Challenge niya yung buong bayan ng Israel na maghandog din ng kusa sa Panginoon. At alam niyo, nagalak sila sapagkat sila naghandog ng kusa at mayroong silang sakdal na puso. Alam mo mga kapatid, ang bahay ng Diyos, ang templo ng Diyos sa panahon ito ay hindi ito. Hindi yung kapilya. Ang templo ng Diyos sa panahon ito, walang iba kundi ang kanyang iglesia. Ang iglesia ng Diyos. Bawat sa atin, mayroon tayong tungkulin na dapat ipaglingkod sa iglesia ng Diyos. Sa templo ng Diyos. Katulad ni Haring Solomon, binigay niya kay buong makaya. Yung mga prinsipe, yung bayan, mula sa mayaman hanggang sa mayat, ibinigay ang kanilang handog. Ngayon sa paglilingkod natin sa templo ng Diyos, sa iglesia ng Diyos, hindi lang naman pera yan, katulad ng ginawa nila. Ang mahalaga ngayon, kung ano ang kaya mo ipaglingkod sa Panginoon, yung panahon mo, yung oras mo, yung talento mo, kailangan ihandog mo rin sa Panginoon. Ang kailangan, pag maghandog ka, kanya, unang kusa, willing. Pangalawa, perfect heart. Mga kapatid, makita natin dito, kinakailangan sa mga tao na kung ibig nilang mabigyan ng lugod ng Diyos sa kanilang buhay, kailangan una, iyakin mo na ikaw ay talagang Kristiyano na. Ligtas ka mula sa kasalanan. Hindi ka na gumagawa ng kasalanan. At pag ikaw ay ligtas na talaga sa Panginoon, kailangan mo perfect heart. Sakdal na puso. Ibig sabihin, ibinigay mong lubos ang iyong buhay sa Panginoon. Kasi marami sa mga tumatanggap sa Panginoon, sa katotohanan, mas marami yung hindi nakapagpapatuloy. Lagi kong sinasabi yan kasi nakita na ng panahon namin. Napakaraming tumanggap sa Panginoon. Yung sa high school namin sa Balawang, by batch, maraming tumanggap sa Panginoon eh. Pero ang natira, per batch, 1, 2, 3. Pero dati, 10, 20 bawat batch eh. Diba? Yung batch namin, 2 kami Mr. Josephine at si Brother Benedict na lang ang natitira. Yung sinundan namin, si Brother Arnold at si Brother Nardino na lang. Diba? Yung sinundan nila, Sister Julie, mag-isa na yata. Yung sinundan nila, sila ate ko yan, Sister Maritex, Sister Bergie Latika, sila Tony Ortonio, Ninoy, 4 sila. Yung sumunod pa doon, si Sister Jocelyn Vidal, Ortonio, si Bergie, De La Cruz, saka si Seryo sana, no? Wala na rin si Seryo. Pero noon, halos buong klase lumuhod yan sa Panginoon eh. Halos buong klase. Lumuhod. Yung sumunod sa amin, dapat sila LC yun eh. Hindi siya nagpatuloy eh. Kaya kapatid Sister Bergie, kaya yung sumunod na batch nila, walang nakapagpatuloy. Sila Peli Miguel, yan ang sumunod sa amin, pero hindi sila nakapagpatuloy sa Panginoon eh. Pero sumunod pa sa kanila, alam ko sila ano na yon, sila Lenden na yon. Lenden, si Aramela.
Eh, di sa bala, ang kapatid ni Pirillo, hindi naman nagpatulog. So, makita mo. Tapos sumunod na siguro noon, hindi ko na alam. Pero sila Nino, sila Mudjam, malayo ang abot sa amin siguro. Hindi ko na sila inaabot, no? Nasa kuleyo na ako nung sila mag-high school. Pero makikita natin mga kapatid, ang sinasabi ko, hindi sila kusang naglingkod sa Panginoon. Hindi nila kusang inihandog ang buhay nila sa Panginoon. Kaya si David sinasabi niya, lahat tayo kailangan meron tayong ibigay sa Panginoon. At alam, nagalak ang buong bayan. Bakit? Nang ibigay nila ang kanilang kaya upang makatayo yung Temple of God, Temple of Solomon, ano nangyari? Nagkaroon ng kagalakan sa kalamuhan. Bakit? Naramdaman nila, bahagi sila sa pagtatayo ng Temple. Ano pag hindi ka naging bahagi sa gawain ng Panginoon? Hindi mo naramdaman mayroon kang bahagi sa gawain ng Panginoon. Hindi ka makapagpapatuloy sa Kanya. Kailangan ko ano binigay sa ng Panginoon talento, na gawain, gawin mo ng buong sikap, ng buong makakaya. In all your might, sabi nga doon. Lahat ng yung buong makakaya. Sapagkat mga kapatid, ito ang templo ng Panginoon ngayon. Yan ang templo ng Diyos. Walang iba kundi ang iglesia. Yung sa 1 Corinthians chapter 3, sinabi na yan, di ba? Yung templo ng Diyos, sabi ni Pablo, kayo. Chapter 3, verse. Saan ba yun? Second 3:16. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo templo ng Diyos? At ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung gabain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templo ito ay kayo. So, ang templo ng Diyos ngayon, ang iglesia ng Diyos, ang mga Kristiyano. Yung mga tunay na tumanggap sa Panginoon, kasama sila sa iglesia ng Diyos. Ito ngayon ang templo ng Diyos. Ito ang kailangan natin sama-samang itayo. Sama-samang itaguyod ang gawain ng Panginoon. Pero kinakailangan, heart at heart. Willing tayo, sabi niya, who is willing to consecrate his service unto the Lord. Kailangan consecration. Kasi ang paglilingkod sa Panginoon, hindi short distance. Kung baka marathon, long distance ito. Hanggang sa wakas ng ating buhay. Kung hindi mo i-consecrate ang iyong service, ang iyong paglilingkod sa Panginoon, ang buhay mo sa Panginoon, baka hindi ka tumagal. Mga kapatid sa taong ito, tulad nung nakaraan, may mga pagsubok na dinaanan ng bawat sa atin. Ganon din sa taong ito. May mga pagsubok, may mga problema, may suliranan na darating. Pero pag kinonsecrate natin ang ating buhay at paglilingkod sa Panginoon, magpapatuloy tayo. Amen. Palagi mo sinasabi sa mga kapatid sa aming lugar, huwag mong sabihin yung nag-aaral ka, kaya hindi ka makaka-attend ng service. Huwag mong sabihin yan. Okay, nagtatrabaho ka, kaya hindi ka makaka-attend ng service. Hindi mo dapat maging dahilan yan. Kasi mga kapatid, kung yan ang magiging dahilan, tandaan mo, yan ang kapalit ng iyong kaluwalhatian. Kasi sinasabi ko nga, kung alisin ng Panginoon ang hindi ka makapag-aral, di lalo ka nagka-problema. Kasi dinadali mo yung pag-aaral mo kaya hindi ka nakaka-attend ng service. Kung kunin ang Panginoon trabaho mo, kasi dinadahilan mo may trabaho ka, hindi ka nakakapunta. O di lalo ka nagka-problema, di ba? Kaya makikita natin mga kapatid, pag inihandog mo na sa Panginoon paglilingkod mo, wala nang dahilan yan. Wala nang dahilan. Bakit hindi ka dadalo? Kahit may pagsubok, may problema, kailangan dadalo ka. Kasi inihandog mo na ang buhay mo sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya mga kapatid, yan ang hamon sa atin. Yan ang hamon ni David sa mga Israelita. Kaya sinasabi niya, sino kaya yung kusang gustong maghandog ng paglilingkod sa Panginoon? Kaya paglilingkod sa Panginoon, sabi niya, who is willing to consecrate his service unto the Lord? Yung willing, hindi sa pilitan. Diba? Kasi pag napipilitan ka, ay, mapapagod ka. Titigil ka. Tapos marami ka ng dahilan. Kaya ang Panginoon, ang hinahamon niya rito, yung willing na maglingkod sa Kanya. Mga kapatid, maging si Apostol Pablo man nung una, akala niya, yung paglilingkod niya sa Panginoon, kahit pumatay siya ng tao, laban sa kanyang reliyon, akala niya paglilingkod sa Diyos, di ba?
Kaya nga siya nung siya'y Pariseo, sa chapter 9 ng Acts, pumunta siya sa Syria, sa Damascus, di ba? Ang layunin niya, nakakuha siya ng sulat sa mga pari, sa sacerdote, yung makita niya ng mga alagad ng Panginoon, huli niya. Babalik sa Jerusalem, ibibilanggo, at kung gusto nilang patay, ibinibigay niya ang kanyang pahintulong. Kaya doon sa Galacia, sabi niya, I am the chief sinner. Kasi ang pinag-usig niya at pinatay, mga Kristiyano. Akala niya paglilingkod mo sa Diyos yun. Talagang devoted siya sa kanyang reliyon na Pharisee, as Pharisee. Akala niya yan na, ang paglilingkod sa Panginoon, kahit pumatay ng tao. O basta kalaban sa kanilang reliyon, gagawin nila. Hindi nabanggit na kanilang libro ng Diyos. Totoo yan, ganyan ang gawain ni Pablo, di ba? Pero nung makilala niya ang Panginoon, mga kapatid, kung gaanong init niya noon sa mali palang sekta ng reliyon na kanyang napasukan, na kanyang kinamulatan sapagkat Pariseo ang kanyang mga magulang, kapag-anakan. Ngayon siya'y nalaman niya na siya'y nasa katotohanan na, lalong iba yung sikap. At iba yung kahit gaanong hirap at pagsubok, nagpatuloy siya. Amen. Sapagkat talagang inihandog niya ang buhay niya sa paglilingkod. Amen. Di ba nalaman natin tama ang tinanggap natin sa Panginoon sapagkat tayo naligtas? Wala namang nasekta na yung Libyan na makapagpapatuto na dati sila makasalanan, tumanggap sa Panginoon, binago ng Diyos ang alang buhay. Wala naman silang ganung patutuo. Pero mga kapatid, marami sa kanila, talo ang marami sa atin. Kung ang pag-uusapan ay pagsunod at init sa paglilingkod sa kanilang reliyon. Di ba? Si Pablo nga, naranasan yan. Kaya nga, kung tayo tumanggap na sa Panginoon at kasama tayo sa kanyang iglesia, sa iglesia ng Diyos, dahil tayo naging Kristiyano, sana iba yung sikap. Amen. At sipag ang ating gawin sa paglilingkod sa Panginoon. Gaya ng ginawa ni Apostol Pablo. Kaya sinabi niya mga kapatid, surrender niya ang buhay niya sa Panginoon. Sinabi nga niya, in Galatia 2:20, hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Ang kinabubuhay ko ngayon sa laman, kinabubuhay ko sa pamagitan sa pananampalataya, sa pamagitan yung sa akin, hindi ibinigay ng kanyang sarili. Dahil sa akin. Yung sinasabi niya, ako'y natakot ako sa nakasama ni Kristo. Kung ano, ibinigay lubos ang buhay sa Panginoon, kung ano ang gusto mangyari ng Panginoon, yun na ang kanyang gagawin. Di ba kahit ang Panginoon dun sa Garden of Gethsemane, bago siya ipako sa krus, ano sabi niya? Not my will, but thy will be done. Pag lubos mo, ibinigay ang buhay mo sa hindi na yung kagustuhan mo ang gagawin mo. Kung ano na ang kalooban ng Diyos, yun na. Amen. Mga kapatid, inahamon ko kayo, ganun ang kailangang kalagayan natin. Sapagkat alam ko, maraming pagsubok, maraming tukso, sa sanlibutan na ibig ng diablo, hilahin tayo pabalik sa kasalanan. Pero tayo hinahamon ng salita ng Panginoon na kung tayo kusa na handang consecrate ang ating paglilingkod sa Panginoon, sabi niya, gagamitin niya tayo. Kaya mga kapatid, kaya sinabi ng ating Panginoon, itatayo niya ang kanyang iglesia, ang pintuan ng alas hindi mananaiglaban sa kanya. Ang iglesia ng Diyos mapagtagumpay. Hindi ito matatalo. Ang individual na Kristiyano maaaring umurong, maaaring mag-backslide, pero ang iglesia ng Diyos mananatili pa rin. Kahit meron ka o wala ka, ay iglesia ng Diyos pa rin. Amen. Kaya malaking pribileyo na tayo tumanggap sa Panginoon at nakasama sa pamilya ng Diyos. Amen. Sapagat napakarami. Nag-iboto sila, buong buhay nila, lahat ibinigay na nila. Pero mali pala. Ano si Pastor, kinukwenta niya noon. Pero yun siya mga kapatid, iglesia ni Cristo. Pero yung nanay niya, na tumira sa kanya, iglesia ni Cristo, mga kamag-anak niya. Tumanggap sa Panginoon bago namatay. Kasi tumira kay Pastor. Anong sinasabi ng doon, sinasabi ni Pastor? Sinasabi na doon sa kapilya. Ang pangalan ng kapatid niya, Dexter. Sabi niya, ang sinasabi nila doon, si kapatid na Dres, napakalaki ng pananampalataya. Sa kanyang kahirapan nag-alaga ng baboy. Nang malaki ng baboy ibinenta, ang pera ibinigay sa iglesia. Doon sikat ang tao. Yun ang gusto nila, sumisikat, no? Gusto naman nila yun. Pero mga kapatid, hindi paglilingkod sa Panginoon. Maraming mga reliyon,
itinayo ng tao. Tama. Walang batayan sa banal na kasulatan. Amen. Nabasa niyo ba yung story ng Mormon? O, di ba? Naniniwala sila sa Biblia kung tama raw ang interpretasyon. Pero ang tamang interpretasyon, yung kay Joseph Smith. Nung siya edad 15, napunta sa gubat, sa bundok, nagkaroon ng panitain. Mayroong force down na gustong, evil force na gusto niyang kunin, hindi siya nakakuha, humingi siya ng tulong. Nung siya may asawa na, bumalik siya. Oh, doon sa bundok, binigyan siya ng 2 tablet. Ayan, di mo? At meron siyang nakausap na anghel. At siya raw ang ginawang senior elder, yung kasama niya parang pangalawang elder. Hindi base sa banal na kasulatan. Kaya nakalagay doon sa ano nila, sa Utah. Yung kanilang pananampalataya, hindi base sa doktrina ng Panginoon Kristo o base sa Biblia, kundi sa base sa revelation ng Diyos kay Joseph Smith. Can you imagine that? The religion is based on the revelation of God to Joseph Smith. Hindi based sa Bible, hindi based sa doctrine of Christ, hindi base sa Ebanghelyo ng Panginoon Kristo. Base sa mga kwento ng mga tao. Tignan mo yung mga Hindu, para maging holy man sila, ano kailangan na gawin? Tumira sa bundok, mag-shave ng buhok, tumira sa mga ilalim ng purong dahon. Ngayon naman sa ating bansa, yung mga Hindu, yung mga sa India, diba? Kay 2 weeks ago, sa newspaper, ang dami naliligo sa Ganges River. Once a year, kailangan makaligo ka doon para mapatawad ang kasalanan mo. Tingnan mo, ang kanilang mga paniniwala, ang kanilang pananampalataya, mga mali, di ba? Pero mga kapatid, yung mga tao yan, handa sila magpakamatay para sa kanilang religion. Yung sinasabi ko rito, ang pananampalataya natin base sa Ebanghelyo ng Panginoon Kristo. Kaya makikita natin yung turo ng Panginoon na ang Diyos nagliligtas mula sa kasalanan, yun ang turo ng Iglesia. Amen. Kaya mga kapatid, sana pahalagahan natin yung ating tinanggap sa Panginoon. Ngayon, kung meron tayong, kung consecrated tayo sa Panginoon, magkakaroon tayo ng vision. Mga pangitain sa gawain ng Panginoon. Maiisip mo, anong mangyayari sa buhay ko? Sa paglilingkod ko sa Panginoon, pagkatapos ng 5-10 years from now, dapat lalo akong mainit sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi naman masama kung isipin mo, after 5-10 years from now, may pamilya na ako, may anak na ako. Hindi naman masama yun. Pero kinakailangan, pangunahin, iisipin mo, nasaan na yung direction ng paglilingkod sa Panginoon. Kasi habang tayo tumatagal sa Panginoon, maaaring tayo sumulong o maaaring tayo umurong. Kailangan yung direction mo, alam mo kung saan ka papunta talaga. Kahit anong mangyari sa buhay mo, makatapos ka ng pag-aaral, makapagtrabaho ka, o makapag-asawa ka man, magkaroon ka ng pamilya, kailangan dire-diretso pa rin ang paglilingkod sa Panginoon. Amen. Kaya kailangan yung vision. Diba yung mga alagad, sabi ng Panginoon, tinuruan niya sila paano magkaroon ng vision. Correct. Diba sabi ng mga Panginoon, sa chapter 4 nandiyan, nakikita niyo ba itong mga trigo nito? Di ba bagong tanim lang? Sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, mga trigong ito, ay mapuputi na para anihin. 4 na buwan pa, bago pag-aani. Tingin nyo yung mga mata, sa pukirin, mapuputi na o pang-anihin. Ano pinapakita ng Panginoon? Yung mga kaluluwa na wala sa Panginoon, na makasalan, kailangan nila ng kaligtasan. Paano sila maliligtas? Kailangan ng mga ani, kailangan ng magagawa. Sino ang magagawa? Yung mga tunay na Kristiyano na nakaranas ng tunay na kaligtasan. Tayo yung mga kapatid. Hindi sila pwedeng anihin ng sekta. Kasi sumasama sila sa sekta, natatagpuan nila sekta ng reliyon, hindi na natatagpuan si Kristo. Nanatili sa buhay makasalanan. Kaya mga kailangan natin ng vision. Ngayon, kung meron tayong vision sa paglilingkod sa Panginoon, yan, handa tayong magsakripisyo. Handa tayong magsakripisyo. Ang Panginoon sabi sa Lucas 9:23, kung ang sino mang tayo ibig sumunod sa akin, tanggihan niya kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus sa araw-araw at sumunod sa akin. So, kailangan tanggihan ang sarili, may sakripisyo. Sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya dapat kung meron tayong mga kapatid na naglilingkod sa Panginoon, na alam mo na matapat, dapat ipanalangin mo yan. Pasalamat mo sa Panginoon na mayroon siya mga ginagamit sapagkat mga kapatid, yan ang kinakailangan sa iglesia. Mayroong gagawa, mayroong magtatrabaho. Kaya nga, kung anong makakaya natin, ibibigay natin sa paglilingkod sa Panginoon.
Marunong kang kumanta, kumanta ka. Marunong kang mag-gitara ka. Kung ikaw ay naligtas, marunong ka naman magpatotoo, di ba? Magpatotoo ka. Tapos imbitahan mo sa kapilya. Malaking bagay yun. Hindi ba napakaganda yung isang Kristiyano, pagdating sa panambahan ng linggo, may kasama siyang kaibigan niya, kapitbahay. Yung mga ministro naman, pag may mga bisita, lalong na-encourage naman, naibigay yung buong makakaya, di ba? Kaya mga bisita natin, mga tulong-tulong lang sa gawain ng Panginoon. Hindi ito gawain ng isang tao. Hindi pwedeng gawain lang ito ng ministro. Ito'y gawain ng Panginoon. Sinasabi ko nga, mayroon tayong kanya-kanyang pamilya, pero iisa lang ang pamilya ng Diyos. Huwag mong hayaan na ang pamilya ng Diyos ay mabigo sa inyo. Iba tayo, pamilya tayo, iba-ibang pamilya. Bakit wala na tayo ibang pamilya, spiritual, iglesia ng Diyos? Kasi dalawa lang ang pamilya spiritual. Pamilya ng Diyos, pamilya ng Diablo. Kung hindi ka kasama sa pamilya ng Diyos, kasama ka sa pamilya ng Diablo. Ngayon kung ito lang natin, nag-iisang pamilya spiritual, hindi natin ang buong makakaya natin upang hindi magtagumpay. Kaya mga kapatid, kung sa mga nakaraang mga panahon, nang hina ka, hindi mo masyadong napaglingkuran ng Panginoon, sana sa taong ito, i-consecrate mo yung paglilingkod mo sa Panginoon. Panginoon, sa taong ito, tulungan mo ako na talagang ma-consecrate ko yung paglilingkod ko sa iyo. Yung init ng paglilingkod, tulungan mo ako, Panginoon, na makakita ko sa taong ito na mangyari sa ating buhay. Mga kapatid, yan ang kinakailangan. Sapagkat, sabi nga rito, ang Panginoon, mayroon siyang magagawa sa ating buhay. Mayroon siyang magagawa. Si Pablo, nung siya nandun sa Corinto, kasi yung nasa Berea siya, yung nasa Perso siya, lahat sinusundan siya ng mga Diyos. Para siya yung usigin, patayin, pagpapatuhin, di ba? Nung siya mangaral. Nung makarating siya sa Corinto, medyo umahimik siya. Kasi nga, siyempre, napagod na rin siya. Naglilingkod siya, nangangaral, pinupunta siya ng mga binubugbog, inuusig. Kahit saan siya pumunta, sinusundan siya. Gusto siya patayin. Nung makarating siya sa Corinto, medyo tumahimik siya. Anong sinabi sa kanya ng Panginoon sa gabi? Huwag kang tumahimik, magsalita ka, makapal ang ating bayan, ang ating bayan sa lugar na ito. Kaya nangaral siya, napalakas siya ng loob. Lumakas ang kanyang loob. Nangaral siya, nagkaroon ng iglesia ng Diyos sa Corinto. Eh kung tumahimik siya, hindi siya nangaral, hindi wala mga kapatid sa Corinto. Kaya nga nagkaroon ng sinulatan siya rito, iglesia ng Diyos sa Corinto. Bagamat marami doon, matatatag, meron din mga hindi matatatag. Pero ang ibig sabihin, ginamit siya ng Panginoon. Muntik na mapanghinaan siya ng, nagparal sa tao yan eh. Nag-iikot ka. Kung minsan may dumating na mabigat na pagsubok, medyo yung iba ng panghinaan ng loob. Pero hindi dapat. Kailangan you keep on going. Lahat naman ng bagay, mapagtatabok pa yan sa dulo ng Panginoon. Siyempre, pag may dumating na pagsubok, problema sa buhay, hindi madali. Mahirap na kalagayan. Pero ang Panginoon, tutulungan tayo. Kaya nga si Apostol Pablo, siya'y ang kanyang ministeryo sa Panginoon as a missionary, napakarami ng kanyang mga pinuntahan na establish ng mga local congregation. Pero mga kapatid, anong sinasabi niya? Lagi niyang sinasabi na inari kong supal lamang lahat kami ni Kristo. Minsan nga, hindi ba nung akala nila, hinahandugan nila sila sa Efeso na sila ay Diyos, di ba? Ang sabi nila, hinapak niya ang kanyang damit. Hindi kami Diyos, tao lang kami. Subalit dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, kaya yung tao ito, umalig. Diba? So, mababa pa rin siya. Di ba sa 9, sabi niya, ako'y naglilingkod ng buong pambabaan ng pag-iisip. Mababa pa rin siya. Kaya turuturing mataas ng sarili niya. Tinutunan nga siya'y magaling. Siya'y pinakamagaling. Hindi. Kaya sinasabi sa mga kapatid sa chapter 2, sabi, alalahanin niyo, sa loob ng 3 taon, umiyak ako sa Panginoon, dinadalayin ko kayo na umiyak araw at gabi. Napakababa niya. Napakababa sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya makikita natin, kaya naman ang Panginoon talagang
pinagpala yung kanyang ministry. Una, dahil sa commitment niya. Pangalawa, dahil sa kababaan. Kababaan pa rin yan. Kahit marami siyang nagawa, nailapit sa Panginoon. Kaya sabi nga doon sa 2024, sa English nga niya, none of these things move me. Merong una doon. Wala ka namang bagay na nakakilos sa akin, dapat hindi ko minamalakan yung buhay, waring sa akin ang mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan na may kagalakan. Sa English kasi, that I could finish my course with joy. Sabi niya doon and the ministry. At ang ministerong tinanggap ko sa Panginoon, magpatuto ng Ebanghelyo ng Biyaya ng Diyos. So yung dalawang nawala doon, yung una yung none of these things move me, tapos yung maganap ko lamang ang katungkulan na may kagalakan. That I could finish my course with joy. Yun ang nawala doon, yung joy. With joy sa Tagalog. Pero makikita mo, talagang lahat ng pagsubok tiniis niya. Sabi niya, sa panganib, sa gutom, sa hirap, sa tubig, sa kapanganiban sa mga tulisan, kapanganiban sa mga bulaang kapatid, palagi. Lahat ng hirap, dinaras ko kanya. Pero, ano sabi niya? Ako'y mahina, ako'y malakas sa Panginoon. Amen. Ang kalakasan niya, dahil sa Panginoon. Amen. Hindi dahil sa kanyang sarili. Kamagin pa natin mga kapatid. Sa buhay na ito, lahat hirap dinaras niya. Pero may kagalakan pa rin siya sa paglingkod sa Panginoon. Bakit? Sabi niya, hindi ko minamahal ang aking buhay na sa aking mahal. Magaganap ko lang ang katungkulan na may kagalakan. Ano yung paglilingkod sa Panginoon, may kagalakan. Pag hindi mo na mahal ang sarili mo, kahit hirap, may kagalakan pa rin. Pero kung walang kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon, dahil mahal mo ang sarili mo, hindi ka magtataga. Mapapagod ka. Kaya kailangan yung consecration na laging pinag-uusapan. Yung Romans 12:1. Ihandog na lubusan ng ating buhay sa Panginoon. Alam niyo, kapag bawat sa atin, ihandog natin na lubos ang ating buhay sa paglilingkod sa Panginoon, matatapos ang gawain ng Panginoon. Kasi magtatagumpay. Doon sa chapter 4, verse 19-20 ng Nehemiah. Nehemiah 4:19-20. At sinabi ko sa mga mahal na tao at sa mga pinuno na nalabi sa bayan, ang gawain ay malaki at malaon at tayo nagkakahiwalay sa kuta, isa'y malayo sa isa. Sa anumang dako na inyong marinig ang tunog ng makikisan kayo sa amin, makikipaglaban tayo, na ipakikipaglaban tayo ng ating Diyos. Ito yung nang gagawin nila yung walls of Jerusalem. Merong si Tobias Sanballat at taga-Arabia sa 4:7. Pinagbabantaan sila na pag ginawa niyo yan, yung templo ng yung walls of Jericho, ay walls of Jerusalem, ano sabi nila? Lalabanan namin kayo, sasalakayin namin kayo. At ganun nga nangyari. Pero hindi sila natakot. Sapagkat sila'y nagkaisa. Actually, yung isang kamay dito, sabi niya dito, sa 23, na bawat isa yumaon na may kanyang sandata sa tubig, kahit sa paliligo eh. Pero sabi niya rito, yung isang kamay may hawak sandata, yung isang kamay gumagawa sa walls of Jerusalem. Kaya ang nangyari mga kapatid, natapos yung walls of Jerusalem. Sandali lang. Bakit? Sinabi niya na, sapagkat ang bayan, nagkaroon ng parang isang taong gumawa. Natapos. Ano yung walls of Jerusalem? Parang yung Temple of Solomon, 400 years, hindi bumagsak yan. Bumagsak lang yan nang ang Israel, hindi sila nakinig kay Jeremiah. Pag hindi kayo nagsisi, darating ang Babylonian Empire, wawasakin kayo. Hindi sila nakinig. After 400 years, the Temple of Solomon, yung walls of Jericho, binagsak nila Nebuchadnezzar. Binasak nila. Daniel, may sakabitnikot, dinalambihan sa Babylon. Ngayon, si Nehemiah, gusto niya muli itayo. So, yung mga tao, hinamon niya. So, mayroong mga hadlang, may mga threat. Sasalakayin namin kayo pag inumpisahan nyo. Hindi sila natakot. Sila'y nagkaisa. At sa loob lamang ng ilang araw, natapos yung walls of Jerusalem. At nang makita
alam mo, alam na natapos nila. Natapos na sila. Kasi nakikita na may pagkakaisa. Tama. Kaya makikita natin mga kapatid, kapag tayo lahat consecrated tayo sa paglilingkod sa Panginoon, may pagkakaisa, malaki ang magagawa natin. Malaki ang magagawa natin sa gawain natin. Malaki ang magagawa natin sapagkat hindi ito gawain ng isa. Kailangan sama-sama tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nagawa in a very short time, natapos yung walls of Jericho. Walls of Jerusalem. Kaya mga kapatid, yung paglilingkod sa Panginoon, itinangangailangan ng sacrifice, unity. Sapagkat makikita natin dito, ang Panginoon man, yung sinari ito, hindi madali ang ministeryo niya. Nakita ng mga tao, dumilat ang bulag, ang pilay nakalakad, ang patay na buhay. Pero marami ba ang talagang tumanggap sa Panginoon? Kaunti lang. Di ba nung siya gumagawa ng hamalan, dami sumusunod sa kanya. Lalo nagpapakain siya ng tinapay, libo-libo, di ba? 2 tinapay, 5 isda, napakain libo-libo. Tapos, dahil pang natira. Kinabukasan, sumunod na sila sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, sumusunod kayo sa akin, hindi dahil sa mga kababalagang nakita nyo. Hindi kayo nangabusog ng tinapay. Nasaktan sila. Umalis sila. Ang natira lang, yung 12. Ang tanong sa kanila ng Panginoon, kayo rin ba ay aalis din? Ang sagot ni Pedro, pero kung aalis kami sa'yo, saan kami pupunta? Ikaw ang may salita ng buhay na wala hanggan. Kapatid, kung aalis ka sa Panginoon, saan ka pupunta? Pupunta ka na naman sa kasalanan. Tawakan ka na naman ng Diablo. Kaya makikita natin mga kapatid. Kaya ang paglilingkod sa Panginoon, sama-sama tayo kasi hindi madali ito. Ang Panginoon nandito na, nangaral na, nakita na lahat ng kababalagan. Hindi pa rin sila naniwala. Kaya hindi katakataka na kahit ngayon, hindi marami sa isang lugar ang tumatanggap sa Panginoon. Kasi ang Panginoon man eh. Panginoon na yon. Pero mga kapatid, ito'y hamon sa atin na lalong magpatuloy sa Panginoon. Kasi ang Panginoon, inibig niya tayo ng gayon na lamang at yung buhay niya ibinigay sa atin. Tandaan natin, ang misyon ng church, maligtas yung mga tao. Sila'y makakilala sa Panginoon at mapatibay ang kanyang iglesia. At siyempre yung mga tumanggap sa Panginoon, kailangan makapanatili. At hindi lamang yung mga kapatid, kasi pagkatapos ng buhay dito, at tayo nagtagumpay, mayroong gantimpala ng buhay na walang hanggan. Sabi ng Panginoon, ang magtiis hanggang sa wakas, siyang maliligtas. Sinabi pa niya, ang mapagtagumpay, bibigay ng putong buhay. Yung mapagtagumpay, yung nagpatuloy hanggang sa wakas. Kaya tayo, kung tayo magpapatuloy, pero buhay na walang hanggan. Amen. Ang mga kapatid, kailangan yung consecrated service. Kailangan natin lubos ang buhay natin sa Panginoon. Para hindi tayo matulog sa iba. Marami na at tumanggap sa Panginoon na hindi nakapagpatulog. Pero mga kapatid, hindi yun ang ibig ng Diyos na mangyari. Hinanap niya tayo, niligtas tayo. Ibig ng Diyos magpatuloy tayo. Amen. May nasa atin lang ang pagpili. Upang tayo makapagpatuloy sa Panginoon, kailangan kusang loob. Hiling-hiling. Amen. Consecrate natin ang ating buhay sa Panginoon. Kaya maraming salamat sa Panginoon. Ito ang ating napag-aralan sa hapon. Makikita natin na napakahalaga para kay David sa mga Israelita na itayo yung templo ng Diyos, Temple of Solomon, Temple of God. Ngayon sa panahon ito, tayong mga Kristiyano, sana pahalagaan din natin ang gawain ng Panginoon, ang kanyang iglesia. Sapagkat walang ibang gagamitin ng Panginoon, hindi tayo. Amen. Sana sa taong ito, makita natin ang buhay natin. Talagang, yung masabi mo na yung kaya mo na gawin sa paglilingkod sa Panginoon, ginawa mo. Sana tayo tumayo, bigyan natin kay Kuya Eric. Amen. Salamat sa mensahe ng ating Panginoon. Amen. At kung sino man yung mga mayroong pangailangan ngayong hapon, yung mga hindi nakalapit kaninang tanghali,
Kaya ito na yung great chance. Kaya kung meron kayong nararamdaman, lalo na sa mga hindi pa napapangal, ito na yung panahon natin, mga minamahal. Consecrate natin yung ating buhay, pananampalataya, upang lalo pa tayo magamit ng ating Panginoon. Sabi nga yung preaching, walang kabuluhan. Lahat nandun lang tayo sa pag-aaring na lang. Mapapagod tayo. Totoo yan. Kaya lang paglilingkod, mayroong kapaguhan yan. Subalit kung natamo natin yung lubusang kabanalan, magpapatuloy ka. Kaya awitin natin yung awit ng pagtawa. Awitin natin. Yung mga kabatirang sa Bilangunan, yung mga hindi pa nakalapit sa lubusang kabanalan, lumapit kayo mga kabatirang. Ito na yung panahon natin, huwag kayong mahiya. Ito ay upang tayo mapalakas. Upang tayo magamit ng ating Panginoon sa ministry. Hindi ito gawain lang isa lang. Hindi ko ito gawain. Gawain natin lahat. Gawain ng mga tapat. Yung willingly. Hindi sa pinita na paglilipod sa ating Panginoon. Sino ba? Lumapit kayo mga kapatid. Huwag kayong maya. Ito yung pagkakataon natin. Upang lalo tayo magamit ng ating Panginoon bilang malinis na kasangkapan sa lugar ng Panginoon. Lumapit kayo. Kaya tuloy nyo yung buhay. Maraming tayo tayo. Amen. Amen. Lumapit kayo. Yung mga hindi pa nakakalapit. Tayo natin. Tayo natin ang iglesia ng ating Panginoon. Huwag natin hayang ito ay mawasak. Amen. Tulungan sa pa. Marami kayo mga kapatid. Sino ba ang kinakalastan? Wala na ba? Last one. Walang pagtawa. Maraming Diyos na mapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat, Ama, sa mga mensahe na binigay mo sa araw na ito para sa anniversary ng inyong iglesia dito sa Binoon. Salamat na hindi po pinabayaan ng aming mga kapatid sa lugar nito, na hindi kalapitan bago matapos ang araw nito. Salamat na kita nila ng gawain nito ay hindi po gawain ng isa lang. Hindi lang gawain ni Kuya Ellie, hindi gawain lang ni Kuya, ni Brother Berto, pati ito'y gawain ng lahat ng buong iglesia lokal dito sa Binangonan. Salamat na nilalapit nilang kanilang sarili sa oras nito, Ama. Kayo po at siya, at ikaw, Panginoon, nakikipag-usap, nakikipagtipan sa inyo sa hapong ito, Ama.
pinapangako na magiging kabahagi sa gawain sa lugar na ito ng Binangonan. Salamat na lumapit po sila, Ama. At inaasahan po namin ng taong 2013 ay magiging mabungang taon para sa Iglesia Lokal ng Binangonan naman. Salamat na napakabuti mo po. Meron silang magandang sambahan na lugar na kayo sinasamba nila. At maaaring ito ay lalaki pa, lalawak, sapagkat marami pang mga tao sa lugar na ito na yung tinatawag upang hanapin ka at tanggapin sa kanilang mga buhay. Kaya sa hapong ito, sa kanilang pakikipantipan sa inyo, maaaring meron kang tatawagin Sunday School teacher. Maaaring may tatawagin kang mga diakono at diakonesa. Meron kang tatawagin na mga ngaran at dadako sa iba't ibang lugar. Pero kahit ano po ang iyong ibibigay sa kanila sa oras nito, sana magiging tapat po sila hanggang sa wakas ng kanilang buhay. Sana makita po namin na kabahagi sila, kasama sila sa pagtatayo ng maraming iglesia o iba't ibang gawain sa lugar na ito ng Rizal. Napakalawak ng Rizal Province, napakaraming tao sa lugar na ito, napakaraming bahay, napakakokonti ng aming mga kapatid. Pero ang kokonti nito ang pupuno ng inyong salita sa lugar na ito ng Binangonan. Kaya salamat po, nakikipagtipan po ang bawat isa sa hapong ito, hindi lang sila, kundi maging yung mga nakirinig na inyong hamon sa hapong ito na hindi lumapit, na manawang maalala po nila. Salamat na kasamang lumapit, Sister Jenna. Sana muli pong magkaroon ng gawain doon sa lugar na. Sana mabuksan nila yan. Gawain sa lugar na yan, naalala namin yung mga kaluluwa doon sa tuko, sa Damuangkis. Sana itong may pasimula upang ang taong 2013. Muli pong mabuksan ang gawain doon sa lugar. Tulungan mo sila nila, Joseph, Jessie, sana muli may lagay sa kanilang mga puso na minsan marami rin nakinig na yung salita doon sa lugar na yan. At hindi po, alam po namin hindi babalik ang yung salita na walang bunga. Saan ba ito na ipangarap? May salamat po sa aming mga kapatid dito sa Binangonan. Kabahagi po kami lahat sa gawain ninyo. Kaya ang tagumpay, salamat sa tagumpay na ginagalaw mo ngayong hapon. Salamat sa isang kaluluwang naligtas kaninang umaga. Salamat doon sa 2 kabataan na naghandog ng kanilang buhay. Salamat sa mga kapatid na ito sa Binangonan na hindi pinabayang ang hapong ito ay lumipas na hindi sila nakipan sa inyo at lumapit sa inyo. Kaya salamat po, Ama. Napakabuti po ninyo. Kagalakan po namin na mga kasama nila sa gawain ito na nakapunta rito na nasaksihan po namin ang tagumpay ng 12 anibersaryo ng gawain ito sa Binangonan. At ngayon pa lang, inaangkin na po namin ang tagumpay ng inyong gawain sa taong 2013 dito po sa Binangonan. Kaya lahat po ng papuri, pasalamat, binibigay po namin sa inyo sapagkat wala po kaming magagawa kung hindi nyo kami tutulungan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming samot higit. Amen. Amen. Salamat sa tagumpay at mag-shake hand na tayo mga kapatid sa ating pagkakas. Amen. Salamat sa inyong pagdalo mga kapatid. Mayroon pa palang pagkain natitira. Salamat sa ating Panginoon. Ano ba? Ito mag-progress. At dalayan natin. Nagilang Diyos na makapangilan sa lahat. Panginoon, salamat po sa tagumpay, Panginoon, mula pa kaninang umaga. Salamat na mayroong mga lumapit, mga kapatiran, Panginoon, sa lugar na ito, na sila ay naghandog, Panginoon. At ganoon din, aming dalangin ng panguling biyaya ng aming Diyos ng Katawan. Ito itong Diyos ng Panginoon, sa kalalakas. Pangalan na aming Panginoon ito. Amen. Picture taking.
Ayun ba? Natulog. Sa likod dahil. Wala. Online pa yan. Kaya mo na. Nakita yata akong kumain.